Pwede bang mahiram yung sapatos mo? Hello? Bye! Salamat ha. Halika, hatid na kita. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagbayad ng pamasahe sa taxi, ngunit ikinagulat ng driver nang may kasamang magic kapote ang ibinigay na pamasahe. Ang lalaking ito ay si Mon, nakasalukuyang kasama ang kanyang kaibigang si Gary. Silang dalawa ay may hindi pangkaraniwang trabaho. Nagbibigay sila ng aliw sa mga kliyenteng handang magbayad kapalit ng panandaliang kasiyahan. Sa tindi ng init ng araw, habang nasa gym ang dalawa, isang lalaki ang dumaan sa kanilang harapan. Pumunta si Mon sa banyo upang magpalit ng damit, ngunit sinundan siya ng naturang lalaki. Napangiti na lang si Mon, tila alam na niya ang intensyon nito. Gayunpaman, tumanggi siya dahil mas maskulado pa ito kaysa sa kanyang sariling ama. Kaya sumaklolo si Gary at siya na lang ang tatanggap ng trabaho ngayong araw. Ipapakita naman ang mag-asawang Laksamana. Si Rico Laksamana ay nag-iisang anak ng isang congressman na kausap niya sa telepono. Samantala, ang magandang babae ay si Amanda, ang kanyang asawa. Sa kabila ng kanilang relasyon, madalas silang hindi magkasundo sa maraming dahilan. Batid ni Amanda na may ibang babae ang kanyang asawa, ngunit hindi rin siya magpapatalo. Dito papasok si Mon sa eksena. Siya ang matagal ng lihim na kalaguyo ni Amanda. At sa pagsara ng pinto, wala nang patumpik-tumpik. Agad niyang tinikman ang imbotidong malupit. At matapos ang matinding sagupaan nila, binigyan niya si Mon ng pera. Si Mon ay may kasintahan na nagngangalang Lisa at nagsusumikap sa kanyang trabaho at kamakailan lang ay bumili siya ng espesyal na regalo para kay Lisa bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Alam ni Lisa ang uri ng trabaho ni Mon, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon. Samantala, muling makikita si Rico, ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya si Camille, ang kanyang lihim na kalaguyo. At habang abala ang mga tao sa labas sa panonood ng sabong, si Rico ay nanalo na sa talpakan. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan habang si Mon ay nakatambay sa ilalim ng tulay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kotse ang huminto malapit sa kanya. Bumaba ang driver at ito pala si Camille. Nilapitan ni Mon si Camille upang tumulong sa nasira niyang sasakyan. At agad niya naman itong nagawa sa loob lamang ng 1 minuto. Bilang pasasalamat, inanyayahan siya ni Camille na sumabay. At dahil sa malakas na ulan, napilitan si Mon na sumang-ayon at matapos siyang ibaba, nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Kinabukasan, bumisita si Mon sa bahay ni Lisa at nakasalo ang kanyang mga magulang sa hapunan. Muling napagtanto ni Mon na gusto na niyang iwan ang kanyang trabaho para sa kasintahan. At kalaunan, kinausap niya si Amanda upang tapusin na ang kanilang relasyon dahil pakiramdam niya ay nawawala na ang kanyang respeto sa sarili. Dahil dito, nagalit si Amanda at lumala ang kanilang pagtatalo hanggang sa magpalitan sila ng masasakit na salita. Ayon kay Mon, hindi niya kinaya ang pagiging mapusok ni Amanda at umalis ng inis na inis. May isang bisyo lang si Mon at ito ay ang pangangarera ng motor. Pero nawala ang pangtustos niya sa kanyang hilig matapos silang maghiwalay ni Amanda. At laking gulat niya nang muling magtagpo ang kanilang mga mata ni Camille na ngumiti sa kanya at hindi niya inakalang isa pala ito sa kanyang nakalaban. Pag-uwi ni Rico, sinalubong siya ni Amanda ng masamang balita at sinabing pumanaw ang kanyang ama dahil sa atake sa puso. Samantala, si Camille, na nasa swimming pool, ay may iniisip na nagpapangiti sa kanya. At sa kanyang imahinasyon, si Mon ay lumalangoy papalapit sa kanya. Isang gabi, sina Gary at Mon ay may malaking trabaho na imbitahan silang mag-perform sa isang bridal shower. At habang sinasayaw nila ang kanilang numero, tuwang-tuwa ang mga manonood. At sa gitna ng indayog ni Mon, napansin niya ang isang pamilyar na mukha, si Camille, na matagal nang nakatitig sa kanya. At sa gabing yon, nagkaroon ng seryosong pag-uusap ang dalawa. Matapos ibigay ni Camille ang 3,000 piso para sa extra service, hindi na siya nagatubiling tikman ang espesyal na saging ni Mon. At matapos ngang matikman ni Mon ang 2 malalaking pakwan, naging madalas na ang kanilang pagkikita hanggang sa tuluyang mahulog ang loob nila sa isa't isa. Habang si Lisa naman ay tila napapalayo na sa buhay ni Mon. At isang araw, isang lalaking espiya ang palihim na kumuha ng larawan nilang magkasama. Lumabas na siya pala ay tauhan ni Amanda na inutusan upang bantayan ang kabit ng kanyang asawa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, laking gulat ni Amanda nang matuklasan na
ang kabit ng kanyang asawa ay siya rin palang kabit ng kanyang kabit. Agad niyang ipinakita ang larawan kay Rico na labis ding nagalit. At tulad ng inaasahan, hindi na siya nagdalawang isip at agad na nagtungo kay Camille upang ipakita ang kanyang galit at sinubukan niyang iligpit si Camille, ngunit bago siya tuluyang maubusan ng hininga, nakakuha siya ng isang matigas na bagay at ipinalo ito sa ulo ni Rico at agad itong nawala ng malay. Sa matinding takot, agad na umalis si Camille. Samantala, si Amanda na lihim na sumunod upang masaksihan kung paano bubugbugin ni Rico si Camille ay nagulat sa kanyang natuklasan. Sa halip na si Camille ang biktima, ang asawa niyang si Rico ang nakahandusay at walang malay sa sahig. At sa labis na takot, nagtungo si Camille kay Mon, ngunit hindi niya ito inabutan. Ilang sandali lang, dumating ang mga tauhan ni Amanda upang sa pilitang kunin siya. Pinilit siyang ipagtanggol ni Gary upang makatakas. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isa sa mga lalaki ang nakabaril sa kanya at pagdating ni Mon, laking gulat niya nang makita ang kanyang kaibigang nakahandusay. Sa huling sandali, isinalaysay ni Gary ang lahat ng nangyari bago tuluyang mawalan siya ng hininga. Di nagtagal palihim na nagkita sina Mon at Camille kung saan nakiusap ang dalaga na tulungan siyang makatakas mula kay Amanda. Natiyak na maghihiganti sa ginawa niya kay Rico. Dahil dito wala nang ibang pagpipilian si Mon kundi magpatibay ng loob at dalhin si Camille sa bahay ng kasintahan niyang si Lisa para pansamantalang magtago. Kasunod muling pinuntahan ni Mon si Amanda para makiusap, ngunit nagmatigas si Amanda at lalong nainis. Aalis na sana si Mon nang bigla siyang pinalo ng isa sa mga tauhan ni Amanda. Di nagtagal, nahuli rin nila si Camille na ngayon ay bugbog sarado kasama si Mon. Iniutos ni Amanda sa kanyang mga tauhan na kunin si Camille at gawin ang gusto nilang gawin sa kanya, habang si Mon naman ay walang magawa. Matapos nilang pagsawaan ng dalaga, tinali nila ito sa isang kahoy at itinapon sa ilog. Sa kabila ng lahat, may bahagya pang natitirang konsensya si Amanda, kaya iniwan nila ang bugbog saradong si Mon sa tapat ng bahay ni Lisa. Samantala, si Camille ay himalang nakaligtas matapos matagpuan ng mga mangingisdang lumulutang sa ilog. Makalipas ang ilang buwan, si Amanda ay isa ng makapangyarihang politiko at pilit tinatago ang madilim na lihim ng kanyang krimen. At sa isang flashback, ipinakita na nadatnan pa niyang may buhay pa si Rico matapos siyang pukpukin ni Camille. Ngunit dahil sa matinding galit, siya mismo ang tuluyang nagligpit sa kanyang asawa. Samantala, nagpasya sina Mon at Lisa na magsama at tuluyang talikuran ang dating trabaho ni Mon, habang si Camille naman ay nanatili sa pamilya na sumagip sa kanya. At dito na nagwawakas ang ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video sa mga kakilala nyo. Hanggang sa susunod na lang na kwento, kita-kits! So please, sa whatever,